saan yung panalangin po natin ay masasagot. Ayan. At yung i-share ko po ngayon sa gabi na to, ito po. Ay, ang galing. Hindi po yung verse, pero may title po yan sa umpisa. Ayan, yung nakalagay po dyan, Stepping into the Unknown. Ayan, tapos may subtitle po yan, hindi ko na lang po nalagay, pero sabi po dun sa subtitle, Jumping Out of Your Comfort Zone Through a Step of Faith. So, ayun po, obvious naman na dahil nakatayo po ako ngayon, so, parang inaccept ko po yun, yung challenge na yun, na makapag-share po at lumabas nga po dun sa comfort zone ko. At bago pa po simulan yan, naalala ko po kasi, ang naalala ko po kasi hindi ko lang po sure kung tawag dito, kung yearn po ba yon or joint fellowship po yun dati sa main. Pero naalala ko po kasi yung preacher po nun, si Bishop Steve Laidlaw. Tapos nakapink po ako noon nung time na yon. Tapos nag-share po siya, ayan, about po yun sa jumping out of parang sa boat po, ganyan. Tapos nag-share siya. Tapos parang napapansin ko sa kanya, panay siya ng tingin sa akin, parang ganyan, tapos pantitingin siya. Tapos binapapatingin naman siya. Tapos siguro, parang hindi na siya, hindi niya na mapigilan yung sarili niya. Bigla niya nang na-mention, sabi niya, you, lady in pink, gano'n. Tapos di ko alam kung sino po yung mga kasama nun, pero naalala sa niya, lady in pink, gano'n. Kasi naka-pink nga po ako. Tapos sabi niya, parang there's something in you na ganito daw. Di ko nasabihin kasi English. Parang may something daw po sa akin na parang may gagawin si Lord na alis ako dun sa something na nakakulong ako. Parang, pero dati, hindi pa po ako nun talaga ganun kalalim kay Lord, tingin ko. Ayan. Tsaka parang ewan ko kung kakagraduate ko lang po nun ng college or kagraduate pa lang, ganun. Kaya parang isip ko, ano bang sinasabi niya? Anong gusto niyang iparating sa akin? Ganun. Kaya siguro nung time na yon, sinabi niya yun sa akin, tinago ko lang yun sa bulsa ko. At ayan, kinuha ko na siya ngayon. Ganun tala yun. Ayan. So, ayan, kaya ang message po na to ay about po siya tungkol po sa lakas ng loob na tanggapin po yung pagkatawag po sa atin ng Panginoon. At hindi lang po yun, yung lahat ng pagkatawag na yun, hindi lang naman po siya sa pagpapastor, kundi sa marami pa pong bagay na gusto pong gawin ni Lord sa mga buhay po natin, na kahit hindi po natin alam kung saan po tayo pupunta o kung saan po tayo tutungo. Kaya nakalagay po dyan, stepping into the unknown. At ngayon po, di ba, meron sa atin po dito na kaka-moving up lang, completion, or kaka-graduate lang, or gagraduate pa lang. At siguro may mga pagkakataon na isip natin, ano kayang gagawin ko kapag nag-grade 7 na ako? Sino kaya yung magiging teacher ko? Sino kaya yung makaka-close ko? O kaya naman, saan kaya akong school papasok kapag nag-senior high ako? Kasi pwedeng hindi ka pa rin dun mag-stay sa kung saan ka nag-high school, pwedeng lumipat ka, o kaya naman magka-college ka na, iniisip mo, papasa kaya ako sa entrance exam? O kaya ano kayang mangyayari sa akin sa college life? Kasi may mga haka-haka yung mga tao na kapag nag-college na daw, may mga ganito, ganyan. O kaya naman parang malalayo ka kay Lord, may mga ganon silang sinasabi. At yung iba naman ay kapag graduate na ng college, ano kayang trabaho yung papasukan ko? Pagka-graduate ko kaya, may work kaya ako agad? O mag-i-stay pa kaya ako ng matagal na maghihintay ako dun sa will ni Lord sa buhay ko na trabaho? O kaya naman yung mga pagkakataon ng mga tao na may trabaho, nag-resign na, and then naghahanap na ulit ng panibagong trabaho. Meron kaya ako mahanap na trabaho agad? Yung parang unknown siya, kasi parang hindi natin alam ano bang mangyayari sa future. Parang sa atin din po, unknown yung kinabukasan kasi hindi pa naman natin alam ano mangyayari. Pero alam natin po na may bukas. At sabi po dito sa verse, ayan, sa Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay ang katiyakang matatanggap natin ang mga bagay na ating inaasahan, at ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita natin. At yung mga verses po na yan, sa unang verse po sa Hebrews 11:1, sinasabi po dyan kung ano po yung faith. At sa 2 Corinthians 5:7 naman po, tinuturo po sa atin dyan kung paano naman po natin gagamitin yung faith na yon sa bawat araw po na pamumuhay po natin. Kaya yung tunay po ng pananampalataya, yung pagtitiwala po to sa salita ng Diyos, na dahil ito yung sinabi ni Lord, paniniwalaan ko to. At higit pa dun sa kung ano man yung nakikita po natin sa mga oras na to, na ito po yung nangyayari, pero meron pa diyang higit na gagawin si Lord sa mga buhay po natin. At may sinasabi po dito, dinidefine yung comfort zone po natin. Ayan, sabi po,
a place of predictability and safety, but also a place where growth stops. Sabi po din dyan, a place where we feel familiar and in control, but it is often where we become stagnant. Ibig sabihin po nito, ito po kasi yung lugar na kung saan masyado na po tayong komportable at pakiramdam po natin ay ligtas na po tayo doon. Ay, dito lang ako, hindi na ako aalis dito kasi parang okay na ako. Pag lumabas ako dyan, hindi ko alam kung anong mangyayari. So, ganun po yun. Okay, pero tandaan po natin, yung comfort zone po natin, pwedeng magandang lugar po siya, pero wala po yung parang walang mga miracle na nangyayari po doon kasi ganun pa rin yung nangyayari sa buhay mo. At ito din po yung parang masyado na tayong familiar sa mga bagay-bagay, ikaw na mismo nagko-control kasi alam mo na yung mangyayari na, ay, dito ako sa comfort zone ko, alam ko na mangyayari dyan ganito, ganyan. Tapos okay ka na doon. Parang okay ka na sa mga ganong bagay na hindi ka na nag-expect pa ng more o hindi ka na naghahanap ng iba pa. Pero yun nga po, yung mga paglago po ay wala talaga doon kasi nag-i-stop po tayo doon, nagiging stagnant po tayo. Kaya sa oras po na to, sa gabi po na to, gusto po ni Lord na umalis po tayo doon sa kung saan komportable na tayo at lumabas tayo doon sa mga sinasabi ni Lord sa atin na calling o yung mga pagkatawag po sa atin na gusto niya pong gawin sa mga buhay po natin. Kaya nakalagay po dito, sabi diyan, faith is not just an emotion, hindi lang po siya yung emotion po natin, it is an action in spite of fear. May mga pagkakataon na natatakot naman talaga tayo, may mga times na hindi naman talaga natin alam yung mangyayari, kinakabahan tayo, nangangatog yung mga tuhod, nanginginig, ganyan. Pero it is the choice to trust God's word more than our own feelings. Kasi yung feelings natin, nandun pa rin naman talaga yon, hindi naman siya mawawala. Pero choice mo kung papanindigan mo yung nafe-feel mo na yon o aalis ka doon. At sabi po dyan ng pananampalataya, hindi lang po siya yung nararamdaman lang natin, kundi tayo po mismo, decision po natin na humakbang. Kahit na minsan may mga pagkakataon na hindi po natin alam yung mangyayari o kinakabahan nga po tayo dyan. At syempre, yung goal naman po talaga natin, ayan, is to realize that our true security is not found in our circumstances, but in the one who holds our hands as we step out. Na kapag umalis po kasi tayo doon, na kapag lumabas po tayo sa mga comfort zone natin, hindi natin alam, nakaabang naman po talaga yung kamay ni Jesus na sinasabi niya na, oh tara, halika na. Dito tayo pupunta. May mga ganun po talagang pagkakataon. Ayan, na hawak po yung kamay natin, hawak po ni Lord yung mga kamay po natin. At sabi po dito, yung faith naman po, ayan, sabi po dyan, yung faith po, it means complete trust and personal surrender. Bakit personal surrender? Ikaw mismo. Hindi yung nakiki-faith ka lang, ay faith niya yun, faith ko na din yan. Kundi personal, ikaw mismo, pinaniniwalaan mo yun. Hindi lang dahil sinabi sa'yo yun, o hindi lang dahil sa napakinggan mo. To walk or go, it describes faith as a lifestyle. Like sabihin, bahagi na siya ng pamumuhay po natin. A continuous series of steps in the same direction. Ganun daw po pala yung faith, the same direction. Kasi kapag hindi na siya same direction, pa-backward ka na, patalikod ka na sa Panginoon. So dapat kapag yung faith po natin, pa-forward, ganun lang din po dapat tayo, lumalakad tayo sa pananampalataya po natin. At may mga Bible character po ako ditong ipapakita na sila po yung mga tao na sa kabila po ng mga kahinaan po nila, nagtiwala po sila sa Diyos. At una na po dyan si Abraham po. Sabi po dyan, Abraham, faith without a map. Alam naman po natin yung story ni Abraham, di ba po, na meron sa kanya, basahin ko na po muna yung verse, sabi po sa Hebrews 11:8, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang tawagin siya ng Diyos. At siya'y umalis na hindi nalalaman kung saan siya pupunta. Na alam po natin na maayos naman na yung buhay ni Abraham, nandun po siya sa Ur. Yan, nung tawagan po siya ng Diyos. Pero handa po siya na iwanan ang lahat para po dun sa sinasabi po sa kanya ni Lord. Ayan, at sabi po dun, parang yung struggle niya po doon is yung kawalan po ng details po talaga. Yung talagang detalyado na lugar kung saan siya papapuntahin, ganun. Kundi sinabi lang sa kanya na sumunod po siya sa Diyos. Na wala nga po siya dyang mapa, ayan, parang without a map kung saan siya pupunta. Ano pa po kaya yung time po nila, di ba? Sa atin po kasi pag sinabi, punta ka sa ganitong lugar, pwede mo siyang i-search agad sa Google Map. Dito lang pala yun, madali lang pala. O kaya naman malalaman natin na, 5 minutes lang pala to kapag nilakad.
ganito pala siya kapag sumakay ng tricycle, may tricycle ba sa ano? Pag sumakay ka ng kotse, ganyan. Parang nalalaman natin. Pero kay Abraham, wala siyang map, wala din naman siyang kahit na anumang resources. Sinabi lang sa kanya, sumunod po siya sa Diyos. At hindi po siya nag-alinlangan, kundi sumunod po talaga siya. Kaya sabi po dito, ang obedience po, ayan, obedience does not require a complete blueprint. Pero having the architect with you is enough. Bakit kapag kasama po natin yung architect, hindi na po natin kailangan alamin paano pang nakalagay sa blueprint kasi siya mismo alam niya na yon. Parang tayo din po mismo. Kasi minsan yung mga pagkakataon na gusto po nating alamin lahat, ano ba talaga mangyayari sa buhay ko? Alamin ko muna bago tayo sumunod. Pero dapat po magtiwala po tayo dun sa architect at yung mismong gumawa po ng mga buhay po natin at yung Diyos po yun. Kaya yung lesson po dyan na hindi po nangangailangan si Lord yung kompleto na blueprint, kanyan, sapat na po sa atin na si Jesus, yung architect po natin sa mga buhay po natin. Kaya ang kailangan lang po talaga ay yung step of faith. Ayan, yung pagsunod po sa susunod na mga hakbang sa next step po natin na hindi pa po natin nakikita. At yung pangalawa po, si Moses. Ayan, sabi po dito, faith despite weakness. Sabi po sa Exodus 4:12, kaya't lumakad ka na at ako'y sasama sa iyong pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Ayan, kay Moses po, sobrang nakaka-relate po talaga ako dyan. Kasi, kahit dati pa, alam ko na sa sarili ko na nautal-utal ako. Saka hindi parang yung minsan pag nagsasalita ako, parang ganyan. Parang walang patutunguhan talaga na parang ang gulo-gulo ng mga sinasabi ko minsan. Ganun. Tapos kay Moses din po, sabi niya dyan na, sinasabi po kasi dyan na pinapabalik po siya sa Egypt. Tapos, para iligtas po, alisin nga po sila doon sa Egypt, yung mga Israelita. At siya mismo, marami siyang excuses. Sinasabi niya na, ay, bakit ako, Lord? Hindi naman ako magaling magsalita. Baka hindi sila maniwala sa akin. Pero, kahit ganun pa man yung mga sinasabi niya, tinanggap niya pa rin naman yung sinabi sa kanya ni Lord. Kaya sabi po dito, God does not call the qualified. Hindi naman talaga tinatawag ni Lord yung mga magagaling na, hindi ni Lord tinatawag yung mga matatalino na agad, o kaya naman yung mga mayayaman, yung mga hindi na masyado kailangan pang i-train. Hindi naman ganun, kundi kina-qualify ni Lord yung mga tinatawag niya. Kaya kahit tayo po mismo naisip natin na ano bang kaya kong gawin kay Lord, high school pa lang ako, estudyante pa lang ako. Okay, anong gagawin? Ano kayang pwede kong gawin kay Lord? Wala naman akong parang wala naman akong trabaho. At marami po tayong kayang gawin, basta magtiwala lang po tayo sa Panginoon. At sabi po dito, your inadequacy is not a hindrance, but an opportunity for God's power to be displayed. Minsan po yung mga kahinaan po natin, kaya po yung gamitin ni Lord para makita kung gaano makapangyarihan po yung Diyos. Minsan inisip natin na, ay ganito lang ako. Pero hayaan mo, kahit ganyan ka lang, magagamit ka ni Lord. Kahit nga daw po yung nothingness natin, magagamit din po tayo doon ni Lord. Ayan. At sunod po, yung pangatlo po, si Gideon. Faith overcoming fear. Ayan. Sabi po sa Judges 6:16, sinabi sa kanya ng Panginoon, ako'y sasama sa iyo at iyong tatalunin ang mga Midianita. At alam naman po natin yung story niya na sinasabi po na sila po yung mga lahi niya po yung pinakamaliit. Tapos sinasabi niya din po na mahina siya. Ayan. At si Gideon, dahil nga meron po siyang fear, sinasabi po dito na siya mismo, nagtatago po siya kasi parang ayaw niyang tanggapin yung sinasabi sa kanya ni Lord na makikipaglaban sila sa mga Midianites. Kasi ang dami ng mga Midianites, ang dami ng mga sundalo nila, pero sila, konti lang. Tapos yung konti lang na yon, sinabi pa sa kanya ni Lord na, ay baka may mga naduduwag ba dyan, baka may mga natatakot, pauwiin mo. Tapos di may pinauwi siya. Hanggang sa sinabi pa ni Lord na, ay ganito gawin mo, painumin mo sila. Tapos kung paano sila uminom, ito lang yung natira, sila lang. Tapos sa dami ng mga kalaban nila, natira lang is 300. Pero ginamit pa rin sila ni Lord. At ganun nga, kahit yung sa may mga fear tayo, kaya pa rin tayong gamitin ni Lord. Ma-overcome natin yun. Basta nagtitiwala po tayo sa Kanya. At sabi po dito, at sabi po dyan, God can use someone who is shaky at the start. Kahit ako din po na pag-akyat ko dito, nanginginig po ako. Pero once na nag-step ka na,
humakbang ka na, nasimulan mo na yung pagsasalita mo, si Lord na pala yung nagsasalita para sa'yo. Minsan iniisip mo, ano pa ba yung sasabihin ko? Pero hindi mo alam, tuloy-tuloy ka na nang sasabihin kasi hindi na ikaw yon, kundi si Lord na po talaga yun. Kaya pag sinabi sa atin ni Lord na, uy, mag-share ka naman, Ayesha. Yan, wag tayong kabahan kasi pag sinimulan, naalala ko dati kasi sa NHA, sabi ni Pastor, sabi niya, ibuka mo lang yung bibig mo, akala ko literal. Pero totoo pala yan, kapag nagsimula ka na simula ka na magsalita, tuloy-tuloy na yun na hindi mo alam na hindi naman na talaga ikaw yun, kundi si Lord na yun, na kahit nung nagsasalita ka, nanginginig ka, ginagamit ka ni Lord, as long as they are willing to obey until the end. Ganun po si Lord kung paano po tayo niya gamitin. At sabi po dyan, yung next po na Bible character ay si Peter po. Sabi po dito, faith walking on the possible. Sabi po sa Matthew 14:29, halika, sabi ni Jesus. Kaya't bumaba si Pedro sa bangka, lumakad sa ibabaw ng tubig. Sinasabi po dyan na kahit sa gitna po ng bagyo, di ba parang tinatawag po ni Jesus si Peter. Tapos alam niya po, parang yung logic po dyan, ay alam niya naman talaga na kapag humakbang siya, pwede siyang lumubog dahil hindi naman po yun solid yung tubig. Na liquid nga po yun, di ba, na pwede siyang lumubog. Pero siya, nagtiwala pa rin siya na sumunod sa Panginoon, kaya nakalakad po siya. Pero nung nakita niya nga yung wave, bigla siyang natakot, bigla siyang nagduda. Kaya bigla siyang lumubog. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, alam natin kung sino po yung tatawagin natin kapag lumulubog po tayo o parang nawawalan po tayo ng pananampalataya. Nakagaya ni Peter, alam niya pa rin yung ginawa niya, kundi tinawag niya pa rin yung pangalan ni Jesus para iligtas po siya. At sabi po dito, yung lesson po na makukuha po natin dyan, na para po ma-experience po natin yung miracle, ayan, kailangan po nating iniiwan yung parang, yung security na meron po tayo, parang kagaya po nung sa kanya, secured na siya dun sa boat, bakit ka pa bababa? Tubig na yun, di ba? Parang ganun din po sa atin. Minsan isip natin, ay, okay na ako dito. Yan, wala na akong ibang gagawin. Okay na ako sa ministry ko na to kasi hindi naman ako masyadong nahihirapan. Ano bang ministry yun? Parang hindi naman na kailangan ng masyadong di ba? Parang ganun. Pero kailangan po natin umalis doon para maka-experience po tayo ng miracle sa mga buhay po natin. At ang pinakamahalaga din po, sabi po dito, it is safer on the waves with Jesus. Ay, yun naman po talaga doon. Kesa po doon than inside the boat without Him. Kaya po parang sa atin po bilang mga Kristiyano, sinasabi po sa atin, di ba, na tayo mga Kristiyano, hindi naman po talaga tayo nawawalan ng problema. Pero ang maganda po doon, kahit may problema po tayo, may Jesus tayo. Pero kaya nga po sinasabi po dito na mas safe pa din naman talaga na kahit nasa waves ka, kasama mo si Jesus, kaysa naman nandun ka sa boat, pero wala siya doon. O kaya naman nandun tayo sa comfort zone natin, pero wala naman talaga doon si Jesus. Kasi inisip natin, hindi na tayo masyadong nahihirapan. Gusto lang natin yung kung saan po tayo komportable. At meron po dito, 5 key principles of the step of faith. Number 1 po, sabi po sa number 1, distinguish the voice from the noise. Faith is not a blind leap, it is a response. Yun po yung gusto sa atin ni Lord. Hindi niya naman po tayo pinapaalis lang sa isang bagay na parang bulag lang tayo. Gusto po ni Lord na mag-respond po tayo sa mga pagkatawag niya po sa atin. Before you jump, make sure you have heard come of the Lord. Sabi po dito, silence the noise of doubt to hear the whisper of the Spirit. Sinasabi po dyan na bago po tayo tumalon, i-make sure po natin na si Jesus po talaga, ang Diyos po talaga, yung nagsabi sa atin na, halika, pumunta ka dito. Kasi pinakamahalaga po sa lahat ay alam po natin yung boses ng shepherd po natin bilang tayo po yung mga tupa niya. Kasi pwedeng may nagsasabi sa'yo na ito yung gawin mo, hindi naman pala yan pinapagawa sa'yo ni Lord kasi boses pala yun ng kaaway. Kaya bilang mga Kristiyano po, dapat alam po natin yung boses ng shepherd po natin, boses ni Lord sa mga buhay po natin. At patahimikin po natin yung ingay ng pagbudududa. Bakit po siya maingay? Kasi pwedeng sabihin sa'yo na hindi mo kaya yan, hindi ka naman talaga ganyan, at marami pang iba na mahina ka, may mga ganun po talaga. Pero kailangan po natin yung patahimikin para marinig po natin yung bulong ng banal na Espiritu sa mga buhay natin. Kasi minsan, hindi naman talaga sumisigaw si Holy Spirit. Gusto niya yung pinaka-intimate na binubulong niya lang sa'yo kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos. At pangalawa po, abandon the illusion of
security. Bakit illusion? Ibig sabihin, hindi naman po talaga siya totoo. Yung parang ikaw lang nag-iisip na secured ka na dyan. Your comfort zone is often prison in disguise. Minsan, nakala natin safe na tayo, okay na tayo, kasi nandun tayo sa kung saan po tayo komportable. Pero hindi natin alam, ito mismo yung nagbibilanggo po sa atin. O kinukulong po tayo na to, na wala na po tayong ibang nagagawa, kundi ganun na lang, kung saan po tayo sanay na. Kung saan na po tayo yung parang okay na sa atin to, hindi man ako masyadong nahihirapan. Ayan, true security is not found in your boat. Ano po ba yung boat po natin dyan? Nakalagay po dito yung money, position, or talent natin. Hindi naman po yan talaga yon. Kundi po, but in the presence of Christ. At pangatlo po, number 3, ayan. Shift from sight walking toward walking. Gusto po ni Lord na mag-shift po tayo dun sa parang sa atin na lumalakad tayo sa Panginoon na kung ano yung nakikita lang natin, ganun yung faith natin. Kundi gusto ni Lord, lumakad tayo ng pagtitiwala sa salita niya po mismo. Kung ano po yung sinasabi ni Lord sa atin. Do not look at the depth of the water or the strength of the wind. Kaya parang sa atin po, dapat hindi po natin tinitingnan agad yung mga ganang mga problema, kagaya po ng lalim ng tubig, kung gaano kalaki yung alon, o kung gaano kalaki yung mga problema natin. Kagaya po ni Abraham, ayan, walk based on what God said, not on what the situation looks like. Dapat mag-focus po tayo doon, tumingin po tayo doon sa kung ano yung sinasabi lang ni Lord sa atin, at hindi lang po doon sa sitwasyon ng buhay po natin. And number 4, ayan, trust the process. Tayo din po, hindi naman talaga si Lord na parang tawag dito, yung tinatawag niya yung perfect na agad. O kaya naman parang inisip natin, kailangan okay na ako agad bago ko sumagot kay Lord o bago ko sumunod sa Kanya. Sabi po dyan, progress over perfection. Ayan. Moses made excuses. Ayan, marami po siyang ginawang mga excuses. Gideon was afraid, and Peter sink. Pero sabi po dyan, God is not looking for perfection. Hindi po si Lord naghahanap o tumitingin kung sino lang po yung perfect. Parang sa atin po sa church, hindi niya tinitingnan na, ay ito, mukhang perfect na to, ito yung gagamitin ko. Hindi po ganon. Kasi nasa process po talaga tayong lahat. Wala namang agad na tao na perfect na agad. Though sinasabi naman talaga ni Lord sa atin sa Bible na be perfect o be holy for I am perfect, diba? Parang for I am holy. Pero naniniwala tayong lahat dito na wala pa naman talagang ganap sa atin ngayon. At sabi po dyan, si Moises, alam po natin na nagdahilan po siya. Ayan, si Gideon natakot siya. At si Peter, kahit po siya, lumubog po siya dahil nagduda po siya sa panampalataya niya. Kaya parang sa atin po, okay lang din na parang minsan may mga ganon, pero dapat po tumingin pa rin po tayo kay Jesus. And number 5, ayan, fix your gaze. Ayan, when Peter looked at the wind, he sank. Sabi po dito, when he looked at Jesus, he walked. Kaya parang ang message po dyan ay dapat po, tumingin po tayo palagi kay Jesus. Ibig sabihin po, yung focus po natin ay nasa Kanya. Faith is not the absence of fear, but the presence of focus. Natingnan po natin si Lord, di ba, na fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith po. And ito po yung mga names of God na pwede po natin gamitin, ipag-pray, ayan, sa tuwing po parang napanghihinaan po tayo ng loob. At alam ko po na marami pang mga names of God, kagaya po ng mga nabanggit kanina sa praise po natin, di ba? Sabi po dyan, yung Jehovah Raah, yan, siya po yung si Lord po, may shepherd who guides every step. Na kung hindi po natin alam kung saan po tayo pupunta, yan, si Lord po siya yung Jehovah Raah natin. And si Lord po, El Shaddai, the all-sufficient God who fills our gaps. And Jehovah Nisi, the Lord, our banner of victory. Na hindi po natin to laban po to ni Lord. Ayan, Jehovah Jireh, the Lord who will provide everything needed for the journey. Kung alam po natin na mahaba pa yung lalakbahin natin, yung parang sinasabi na malayo pa pero malayo na. Pero alam natin na si Lord kasama dun sa journey natin na yun. At hindi niya po tayo iniiwan at pinapabayaan. At sabi po dito, ayan, stepping out of your comfort zone is not a leap into the dark. Naalala ko po yung kwento sa 1-to-1, yung sa horseback ride.
riding. Ayan, na hindi ko na po kukwento yung po doon, parang pinaka-story, pero alam ko po, nahulog siya sa bangin. Tapos sinabi po doon ni Lord na, nahulog siya sa bangin, napakapit siya sa sanga. Tapos sinasabi sa kanya ni Lord na bumitaw na siya, pero hindi siya bumitaw. Tapos nung nagliwanag na, kasi madilim po nung time na yon, hindi niya alam na isang ganun niya lang pala ng paa niya. Okay na pala. Parang may mga pagkakataon sa atin, nakala natin, parang pinapaalis lang tayo ni Lord sa madilim na lugar. Ayan, pero hindi natin alam. Sabi po dito, it is a step into the arms of a faithful God. Na dapat magtiwala lang po tayo sa Kanya. Kasi may mga times po talaga na hindi naman talaga natin alam. Pero kapag alam natin kung ano yung boses ng Diyos at ito yung pinapagawa po sa atin, magtiwala po tayo doon. At sabi po dito, ayan, yung mga nakalagay po dyan, do not let your excuses, kagaya po ng sinasabi ni Moises, ayan, your fears, ng kagaya ng kay Gideon, or your lack of a map, kagaya po ng kay Abraham, to stop your miracle. Kung gusto po natin sa gabi na to, magkaroon po tayo ng miracle, hindi naman po siya yung parang sobrang, parang ingrande, ganun. Pero umalis po tayo po dun sa comfort zone po natin, kung saan po tayo pinaka-komportable para maranasan po natin ito. Pero alam po natin, ang pinakamahirap po talaga, ayan, sabi po dyan, the hardest part is the very first step out of the boat. Parang sa atin din po, mahirap naman po talaga kapag may mga pagkakataon na ang pinakamahirap talaga kung paano simulan. Kasi minsan inisip natin, paano ba simulan? Pero kapag nasimulan mo na, alam natin na si Lord yung kasama natin dyan. Sabi po, but remember the one who called you is faithful. Si Lord, faithful po siya sa mga buhay po natin, and He is the one who sustain you on the water. Kaya tigilan po natin yung pagtingin sa kung gaano po kalalim yung tubig, kung gaano kalaki yung mga waves na mga problema po natin. Start looking at the one who commands it. Na si Jesus po yun, na kaya niya command yung mga storm sa mga buhay po natin. At last na lang po, gusto ko pong banggitin po natin ng sabay-sabay yung prayer points. Pinagkasya ko po yung kaya maliit. Pero kung nababasa niyo po, basahin po natin. Ayan. Number 1 po, Lord, I surrender my excuses like Moses. Be my voice and my strength. Father, like Peter, give me the courage to leave my boat to experience your miracle. Lord, like Abraham, I will follow even when I don't see the whole plan. Lead my every step. Father, like Gideon, remind me that I am not alone. Jehovah Nissi, you are my victory. Thank you, Lord, that you don't need a perfect person, just a heart willing to walk with you. In Jesus' name, amen. Praise God po.